Nakakaumay na ang karne kaya naman eto at magluto naman tayo ng ginataang kalabasa at sitaw. Simulan na nga natin sa paggisa ng bawang at ng sibuyas. Napakadali lang lutuin ito at masustansya pa kaya naman pwede nyo itong ihanda sa inyong mga anak. At nang maigisa nga ang bawang at sibuyas ay susunod ko namang ilagay itong panahog na giniling. Kaunti lamang yan mga mare dahil nga sawa na tayo sa karne. Mas masarap kasi yung lasa kapag may kaunting karne na sahog dito sa may gulay. At nang mailagay ko na ang kaunting giniling ay lalagyan ko naman ng kaunting patis para masangkot siya. Naku mga mare, kung nandito lang kayo ay maaamoy nyo na napakabango at magugutom na rin kayo. Iba talaga yung naibibigay na amoy at lasa kapag sinasangkot siya sa patis ng mga niluluto. Ganito rin ba kayo mga mahari? Maglalagay nga din ako ng kaunting hipon para mas malasa pa yung ating gulay. At ito nga yung madalas na ginagamit kong pampalasa sa aking mga lutuin. Itong ginisa mix, bigay naman. At naglagay na nga rin ako ng 2 pirasong siling pula at 1 siling berde. Pagkatapos ay susunod ko naman itong kalabasa. Kaunti lang naman ito mga mare, baka nasa 1/4 kilo lang itong kalabasa. Hindi na nga namin dinamihan at 1 kainan na lang dahil pag pangalawang kain ng mga ulam ay ayaw na nila at nagsasawa na nga. Ganito rin ba sa inyo mga mare kapag yung ulam ng tanghalian ay yung ulam sa hapunan ay ayaw ng kainin at nagsasawa na raw sila? Akala mo naman talaga maraming pambili ng ulam at maiba-iba pa nga ang gusto. At ayan nga, pinalambutan ko lang yung kalabasa at sinunod ko na nga rin yung sitaw. Hindi ko lang na-videohan. O diba, tsura pa lang mga mare, parang napaka-healthy na netong gulay na ito. Ma-share ko nga rin sa inyo na nung bata kami ng aking kapatid ay hindi rin kami mahilig kumain ng gulay at sapilitan pa nga kung minsan. Nung college na nga ata kami nakakain ng gulay ng mga pinag-aaralan na namin sa school, yung mga health benefits nito sa katawan. Kaya naman di ko rin mapilit ang aking mga anak. Siguro kako ay paglaki nila saka pa lang sila magkakakain ng gulay kapag alam na nila yung magiging health benefits nito sa kanilang katawan. At nang maluto na nga yung mga gulay, sunod ko na rin ilagay itong gata. Simula nga nung matry kong gamitin itong Coco Mama na gata, ay ito na palagi ang ginagamit ko dahil manilamnam siya sa mga lutuing may gata. Kaya ba mga mare, mas bet nyo rin itong Coco Mama or yung fresh na gata, kahit ano naman dun ay masarap. Mas convenient lang kasi itong nasa pouch dahil anytime may available na at hindi ka na nga magpipiga, diba? Coco Mama, baka naman, cherries. Meron nga rin pala akong sinama dyan na 2 pirasong talong kaysa naman daw masayang ilagay ko na nga dito. At ayan nga, hinalo ko lang ng bahagya at pinakulo ko na lang yan ng mga 2 to 3 minutes at okay na nga yan at ready to serve na. Ang sarap i-partner sa mainit na kanin at pritong isda, kaya naman mga mare, kain po tayo.